Isang ngiti at kaway lang ang ginanti ko sa kanya. Senyalis na okay lang ako at ang nag-aalala sila sa akin. Tama na ang pag-isip ng malulungkot na bagay. Nandito ako para mag-unwind, mag-relax at magbakasyon. Kailangang matakpan ang kagandahan ng sagadang nararamdaman ko ngayon. Tagadang, isang nakakakilabot na kulog ang umalingaw sa paligid. Hindi pa kami nangangalahati sa aming paglalakad nang bumuhos ang malakas na ulan. Pansamantalang muna kaming nakasilong sa isang saradong bahay na nadaanan. Sina Rita, Rosman at Bade nagsimulang makipagkwentuhan sa mga Koreano. Mga college student pala ang mga ito na kasalukuyang nag-aaral ng English sa Baguio. Sina Gwen at Chona naman nakipagkwentuhan sa mga tour guide. Si Alex mag-isang nagyosi. Sa kabila ng malakas na buhos ng ulan at kahit mukha na kami mga basang siso na nagsisiksikan, ayaw pa rin namin magpapigil sa pagpunta sa Samiging. Sinabihan na kami ng tour guide na pwede namang bukas na lang ng umaga pumasok sa kuweba. Pero nagpumilit kami. Umuulan dito tuwing hapon. Pero kung hindi talaga namin kayo mapipigilan, sasamahan pa rin namin kayo. Pagdating naman natin sa loob ng kuweba, walang ulan. Wika ni Joseph sa amin. Si Rita ang nag-translate ng sinabi ni Joseph sa mga Koreano. Maya-maya isang jeep na walang laman ang duman. Nagpahatid kami sa Samiging Cave at naghigawan pa sa loob ng jeep. Hindi kami paawat. Takutin man ang kulog, tamaan man ang kidlat. Malaki ang bunganga ng kuweba. Kahit 60 kataong pumasok ka, ang sabay-sabay kasya pa rin. Madilim sa loob. Kung walang ilaw o flashlight na dala, hindi matatanaw ang loob ng kuweba. Para ka lang nakatanaw sa isang dambuhala at itim na butas. Para nga itong mata ng isang pagkalaki-laking halimo. Matarik pa ang hagdan pababa. Bukod sa makikipot nitong hakbangan, madulas ang dahan dahil sa berding-berding lumot. Pumapasok sa loob ang tubig na nagmumula sa labas dahil sa malakas na pag-ulan. Nag-umpisa nang bumaba ang 3 tour guide. Naghati-hati sila sa pag-iilaw at pag-alalay sa amin. Si Seryo ang nasa unahan ko. Pagkatapos ay sina Alex at sunod-sunod na ang 6 na Korean, 4 na lalaki at 2 babae. Para kami nagpuprosesyon ng bumaba patungo sa loob ng kuweba. Kulang na lang ay ang Birheng Maria. Habang bumababa, nakaramdam kami ng kakaibang lamig bukod sa panlalamig dulot ng pagkabasa ng aming mga damit sa malakas na buhos ng ulan. Hindi pa nakakalayong mula sa bunganga ng kuweba. May kakaibang tunog kaming narinig. Isang kakaibang antot din ang umalingasaw. Ik, ik, ik. Nagkakatinginan lamang kami. Pero makikita sa mukha ng bawat isang konting kaba at pagtataka. Binasag ni Joseph ang katahimikan. Mga paniki lamang yun. Pinamamahayan ng paniki ang kuweba. Hindi kaya may multo rin dito. Anas ni Babe kay Rita. Ba't naman magkakaroon ng multo dito? Alis na matay dito. Sagot ni Rita. Maya-maya huminto ang mga tour guide. Ipinoko sina Joseph at Seryo ang dalang ilaw sa isang bahagi ng kuweba. Yan ang tinatawag na katedral. Tingnan nyo. Hugis katedral ang mga bato. Wika ni Seryo. Wow, iyon na lang ang nasabi ng lahat sa gandang unti-unting sinakop ng liwanag. Mamaya ipapakita ko sa inyo ang information ng bato na korteng saging, kaya tinawag itong sa maging cave. Lugtong naman ni Randy. Teka, hindi ba tayo magpipicture dito? Mungkahin ni Rosman. Click, click, kanya-kanyang ngiti ang bawat isa. Pero sadya yata nagmamali-dali ang mga tour guide. Nakadlakad na pababa si Seryo. Hudyat na pagtak ng iba pang panig ng kuweba. Sumunod ka agad ako sa kanya. Nagulo rin ang original naming alignment. Kuya, hanggang doon ba? Pupunta tayo. Tanong ko kay Seryo kasabay ng pagtutok ng flashlight sa bahaging aking tinutukoy. Bagya lamang siyang tumango. Mabuti na lamang at nagdala ko ng flashlight. Ang gaganda ng rock formation. Ang mga stalagmite at stalactite parang inukit. Nakakaalis ng lungkot ang ganda ng mga bato. Mayroon pa mga batong kapag nailawan kumikinang dahil mayroong mga pera-perasong kristal. Parang bubog. Mumunting bubog na nakadikit sa mga bato. Halos hindi magkamayo sa pagkuha ng larawan ng aking mga kasama sa bawat batong tutukan ng ilaw ng mga tour guide. Push! Napakalamig naman ang hangin dito. Nakakapanindig balahibo. Mag-iingat kayo sa pagbaba. Medyo madulas. Paalala ng mga tour guide. Pababa na kami ng pababa ng kuweba. At habang bumababa, mayroon kaming nakitang tubig sa ibang bahagi ng bato. Nakapakalamig ng tubig. Nakakagising para itong galing sa freezer. Sige baba. Hakbang dito, hakbang doon. Hanggang may natatapakang bato. Mabuti na lang magana ang katawan ko at hindi ko na kailangan magpaalalay sa mga tour guide. Salamat sa flashlight. Hindi ko namimistitigan ang bawat formasyon ng bato. Totoo ba itong nakikita ko? Fossils ng mga shells sa dingding ng kuweba. Aba siya na nga. Ibig sabihin lubog sa tubig ang Samiging Cave noon. Ang sagada, bundok lubog sa tubig. Pambihira talaga ang lugar na ito. Pero teka,
Wala na akong naririnig na ingay mula sa aking likuran. Nasaan na sila? Walang maaninag na tao mula sa aking likuran ng liwanag ng flashlight na dala ko. Sa aking muling pagharap. Munti ko nang mabitiwan ang hawak kong flashlight. Nalaki ang kanyang mga mata. Isang Koreanong nabalingoy-ngoy, nagdurugo ang ilong. Malalim na buntong hininga ang aking pinakawalan. Mamamatay ako sa gulat sa Koreanong ito. Her nose is bleeding. Iyon kagad ang sinabi ko sa kanya. Bali walang ipinunas nito ang kanyang kanang kamay upang mawala ang dugo sa kanyang ilong. Where are the others? Do you think this is the right way? I think we're lost. Sabi ko sa Koreano. You're not lost. Come with me. Tugon ng Korean sabay abot ng kamay nito. Sobrang lamig naman ng kamay nito at ang tigas pa. Saka bakit nagdurugo ang ilong niya? Diba may snow sa Korea? Dapat nga masanay siya sa malamig na lugar kaysa sa akin. Pero wala namang lumalabas na usok sa bibig niya kapag siya nagsasalita. Hindi katulad ko na sobrang lamig dito first time kong marasan na may lumabas na usok sa pagsasalita ko. Takang-taka ako habang inaalalayan niya ako papunta sa ibang bahagi ng kuweba. Nawala na ang konsentrasyon ko sa pagtingin sa rock formation. Where are we going? Tanong ko ulit. To a place you've never seen before. Sagot nito. Wow, sa isip-isip ko. Kaya pala kanina pa tumatabi sa akin nung nagpipicture-picture kami. Siguro crush ako nito. Gusto akong masolo kaya sumunod sa akin. In fairness, gwapo siya. Kamukha niya ang mga lalaking bida sa Korean novela. Sign ba ito ng bagong love life? Have you been here? Tanong ko ulit. I'm alone here. I need someone to be with me. Sagot nito. Okay. Tipid kong sagot. Ang weird naman ito. Ang dami lang magkakasama papunta rito. Tapos sasabihin niya na lulungkot siya. Baka broken-hearted din. My name is Jean and yours is Ken Parkin. So Ken, how do you find San Miguel Cave? Is it beautiful? The rock formations are amazing. What do you think? Muli kong tanong. It's very lonely here. I'm glad you came. Tiningnan pa niya ako na para bang naiinlove sa akin. Sayang at nagpaandap-andap ang flashlight na dala ko. Bakit naman ngayon pa mapupundi ang bombilya nito? Hanggang tuluyang namatay ang flashlight. Muling sinakop ng dilim ang kuweba. Sa takot na payakap ako kay Ken. Pero nakakapaso ang sobrang lamig at tigas ng kanyang katawan. Naramdaman ko na ito dati. Nang mamatay si Lolo. Ibabalot na siya ng nurse sa puting kumot nang maabutan ko sa ospital. Pero mahigpit ko pa rin siyang niyakap. Napatras ako at tuluyang nabitawan ng flashlight. Madilim, maingay ang buong paligid. Nabibiyang ako sa paglilipa ng libu-libong paniki sa loob ng kuweba. Hindi ako dapat matakot sa paniki. Sige, sampa lang ng sampa hanggat may nahahawakan akong bato. Palapit na ng palapit ang ilong. Kailangan hindi niya ako maabutan. Makakarating din ako sa bukana ng kuweba. Makikita ko rin ang mga kasama ko. Sige pa, hanggang may batong nagsasampahan. Kahit madulas, kahit malamig ang mga tubig, kahit ang beses na akong nadapa, hindi niya ako dapat maabutan. Kahit parang kanina pa ako sa lugar na ito, hindi ko na matandaan. Basta wag kang lilingon sa likod. Baka nandiyan na siya. Papalapit na ng papalapit ang liwanag. Ang liwanag ng kanyang flashlight. Mahigpit baon na baon ang mga kuko niya sa aking mga paa. Hindi na kaya ng kamay kong kumapit sa kanto ng isang bato. Nahahati na ang katawan ko sa lakas ang paghatak niya sa aking paa. Hindi ko na kaya. Bibitaw na ako. Bibitaw na. Kaladkad niya ako na parang hindi kami bumaba ng kuweba. Duguan. Duguan na rin ang aking paa at tuhod. Katulad niya na duguan ang muka. Warat ang muka. Namumulikat na sa lamig ang mga paa ko. Napakalamig ng kanyang kamay na pumuposa sa payat kong braso. Para itong binabad sa yelo ng ilang taon sa sobrang lamig. Gusto kong sumigaw. Humingi ng tulong pero walang lumalabas sa aking bibig. Gusto kong umaknak sa takot pero mukhang natuyot na. Ang luha ko sa ilang araw kong pag-iyak. Tulong. Kailangan ko ng tulong. Jing. Boses nila yun. Nandito ako. Jing, dito sa kabila. Ako yun. Katawan ko yun. Nakabulagta. Bakit nakikita ko ang katawan ko? Wala pa ning tilig na lumalabas sa akin. Hindi. Mahuhulog na ang aking katawan sa tubig. Parang swimming pool. Hindi ako marunong lumangoy. Nakamamatay sa lamig ang tubig. Tatarak ang lamig sa aking katawan. Parang 1,000 punlat. Tatarak ito hanggang sa magkalasog-lasog ako. Huwag mo akong isama. Ayoko. Liwanag. Nakakaaninag ako ng liwanag. Pumbilya. Kisame. Babe. Gwen. Rosmond. Chona. Alex. Rita. Tour guide. Korean. Napabalik ko sa aking pagkakaipit. Huwag. Tubig. Painumin niyo muna siya ng tubig. Nang makainom ng tubig, unti-unti na rin akong nahimasmasan. Naroon pa rin pala ang mga Koreano na kasama namin. Halos kalahating oras din nila akong hinanap dahil nahiwalay daw ako sa grupo at napunta sa delikadong bahagi ng kuweba.
4 na oras na pala akong walang malay mula nang makita nilang nakubulagta sa kabilang bahagi ng kuweba. Minabuti nilang dalhin ako sa ospital ng Sagada. Tad-tad ang basa ang mga tuhod ko't binte. At ang braso ko, may mapupulang marka, tanda ng pagkakabihag ng isang kamay. Isinalaysay ko sa kanila ang nangyari sa akin. Sa simula ayaw nilang maniwala, pero hindi ko sila masisisi. Baka iniisip nilang sa sobrang depression ko lang kaya nangyari ang lahat. Hanggang magkwento na rin si Randy, ang isa sa mga tour guide. 4 na taon na raw ang nakalipas ng isang grupo ng mga Koreano na nagsamigingkib ng walang tour guide. Dahil hindi kabisado ang madulas ang daan, isa sa kanilang kasama ang nadulas. Nabagok ang ulo at tuluyang nahulog sa mala swimming pool na bahagi ng kuweba. Napakalalim ng bahaging iyon kaya walang naglakas loob na tumalon sa pool. Balitang wala nga raw itong sahig. Ang butas na may tubig ay walang hanggang butas. Hindi na lumutang ang kanyang bangkay. Hindi na ito nakita kailanman. Marami ng turista ang nakakita sa imahe niya. Hindi ito ang unang pangyayari na mimilit siya ng iba para may makasama sa kuweba. Kaya simula nang mangyari ang insidenteng iyon, hindi na sila pumapayag na pumasok ang mga turista na walang tour guide sa kahit saang kuweba ng Sagada, lalo na sa Sumaging. At ang parteng iyon ng kuweba ang isinarado na sa publiko. Yung naikwento mo sa akin, Jing, na sinabihan ka ng matanda na nakasakay natin na sunugin o itapon mo na lang ang damit na suot mo, may ibig palang sabihin yun. Wika ni Gwen. Ayon kasi sa nabasa kong libro, pag gano'n daw, baka nakita ka ng matanda na walang ulo, ibig sabihin may panganib na naghihintay sa iyo. Lumalaki ang mga mata ni Rita habang nagsasalita. Ako na rin ang nag-charge ng cell mo. Tatawag na sana kami sa inyo kung hindi ka pa nagigising. Nabasa namin yung text ng friend mo na napanaginipan ka pala niyang nakalagay sa kabaong at pinaglalamayan. Kailangan daw kasing sabihin sa taong yun ang panaginip para hindi magkatotoo o kaya kumagat sa puno o halaman yung taong na naginip para hindi magkatotoo. Huwag kang mag-alala kasi ginawa niya raw yun bago na tawagan. At bago niya i-text ang panaginip niya. Alalang sabi ni Gwen. At ang pagkabasag ng salamin mo kanina, sabi ni Gwen. Alam mo ba na bad omen ang nababasagan ng salamin? Pahabol ni John. Maitim na pusa rin tumalon sa akin paglabas ko ng kwarto bago yun tayo